Hi guys! We're back. Welcome back to Life with Bench and Lovely. Episode Episode ano ba to? 5. 5. The podcast. Ayan, isa pa nga. Life with Bench and Lovely, the podcast. This is episode 5. Yes! Life, With Bench and Lovely. the podcast. So, ang pag-uusapan natin ngayon, kaya po kami nagpula dahil kilig-kiligan tayo ngayon. Kilig-kiligan. Kilig-kiligan today at ang ating topic today at paano nga ba kami nagkakilala ni Bench Manalo? I think napag-uusapan na natin to from other podcast or na-interview tayo. Pero hindi talaga yung whole story. Oo, tsaka hindi talaga yung... How we met. Kung paano talaga kami nagkakilala and all. Sarado mo yan, Jen. Sarado. Alam mo ba, mga hanggang ngayon na kapag yan ang pinag-uusapan namin, kinikilig pa rin talaga. Isa sobrang kilig ko na kulay pula po yung medyas ko para ayan. So, Sa mga nanonood nito or nakikinig nito, yan, nakakulay pula kami for this episode talaga. talaga sabi ko, magpula tayo, Dad, kasi it's all about us. And Lagi namang it's all about us po, pero ito yung pagkaunang kilala namin, unang kita namin. So, I like eto your na. hair. You like my hair? Daddy, arte-arte mo. Thank you. So, Thank you sa new hair ko. ayan. New hair So, yun nga. Backtrack lang muna tayo. Sorry. Ito, salamat nga pala lahat sa mga nagko-follow ng pages namin, ng mga businesses namin. Ito, mga SLT products natin, SLT Philippines. Andito yan. Check nyo na lang yung link natin dito. Si Mami. Lovely Manalo Jewelry and Bentley's online shop. So, sa Bentley's online shop po, mga luxury bags yan. Mga kung ano-ano po binibenta. Pero sa Lovely Manalo Jewelry, all jewelries po. Natural and gold. Yan. Shoutout din nga pala sa mga viewers natin and supporters natin, mga fam natin dyan na nagbibigay ng help for the Bibles. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, may ministry po yung asawa ko na she wanted to give out Bibles every month. Meron siya binibiling Bibles every month. Tapos may mga ibang tao na nagsisend ng help to actually buy. Yes, So marami thank tayong you. Bibles ngayon. If sa mga viewers natin na gusto makakakuha ng Bible, ay si Sir Paul nga pala humingi. Yes. Comment lang po kayo, I want Bible po. Para po makausap po namin kayo dyan and we will ask your details po. Yan. So yun. Punta na tayo sa first day. Eto na. Kasi po, sumali ako nun sa move-in. Move it. Move Move it. in. Nag-move in ka sa bahay ko. Ayun. Move-in motel pala yun. Move it. Ano po, yung Move It po, show po siya ng TV5 ng mga artista. Celebrity battle po ng dance contest. Tapos, si Bench po Ako naman po, nagtitraining ako under Philippine All-Stars that time. Kami po yung mga backup artist for the show. So technically, kami yung nagko-choreograph ng mga sasayawin ng contestants and then kami rin yung nagba-backup sa kanila and all. Ayan, dahil dumating na yung aking kape, akin na yan. Ayan. Teka lang po ha. Kasi nagpatimpla ako eh. Ganda na nag-abot. Ayan. Tulong ka naman. Ay ka naman. Ayan, nagpatimpla kasi ako ng kafe at ang kafeng nakakatulong pumayat. Available na to sa Shopee, Lazada, TikTok namin. If you guys want. Ayan. Halal certified. Halal certified din yan. Ayan. Ayan. So, kami technically yung part ng production nun. Tapos, doon kami nagkakilala. Eto na. So ngayon, hindi ko talaga siya napansin nung unang araw kasi syempre nakafocus ako na, kailangan marunong ako dito. Pero sinabihan ko na po talaga yung production na hindi ho ako ganun kagaling sumayaw. Baka lang kasi nakikita nila ako nagsisplit, akala magaling na, alam mo yung ganun. Pero natutunan ko na lang yun in time nung nasa Wawawi ako. So laban na. Unang pagpapakilala. At yung shoot na yon sa Manila. So, sa may Manila area yan. Sa may post office. Ba yung ganun?
Ngayon, so lovely, Abelia, gano'n. So, parang bibigyan kayo ng 6/8 ng sayaw. Hindi talaga ako marunong mag-choreograph ng sarili ko, hindi ako marunong pagka nakinig ng music, eto yung pasok ng steps Freestyle, niyan, kumbaga. Oo. mag-freestyle. So, ang ginawa ko, nag-tumbling ako. Nag-split ako, nag-extension ako, paikot-ikot ako do'n. Maya-maya, nung nasa van na, pauwi na, may nagsalitang lalaki sa likod ko. Sabi niya, "Anong ginawa mo? Bakit nagpagulong-gulong ka Espasol, do'n?" parang nagpagulong-gulong na espasol. Kasi yung sahig nun, syempre dramatic, di ba? Uso yung mga step up dati, di ba? Tapos parang yung mga may pulbo na pwede mong gamitin yung sahig kapag umapa ka, magaganon. So, use your environment, no? Tapos siya, pinanggulong-gulong niya yung sarili niya. Backtrack muna, no? So, nung una ko siya nakita kasi doon, nabighani na talaga ako sa kanya. Nasa studio pa lang kami, nagkakaturuan-turuan pa lang kung anong gagawin, ganyan-ganyan. Wala pa yung shoot na yun. Sabi ko talaga, yun. Pero tahimik lang ako. Pero hindi kasi ako aggressive kind of person. So, mahiyain talaga ako. Kasi nga, there I know inside the group, na merong mas mga may itsura kaysa sa akin. Gets? Hindi ako yung mapapansin talaga ng tao. So, sabi ko, long shot to. Pero sabi ko, uy, ganda siya. Ganda Yung siya. nasa van na, nasa likod ko siya. Sabi niya, "Anong ginawa mo? Bakit nagpagulong-gulong ka?" Tapos lumingon ako sa'yo. Tapos ang sabi ko, "Ang ganda ng mata mo." Sabi niya, ang ganda daw ng mata ko. Sabi niya, ang Kasi ganda daw gusto ng ko mata siyang ko. ma-distract. Gusto ko ma-distract kasi nga hindi ko puwedeng sabihin sa kanya na hindi talaga ako marunong sumayaw, yung parang gano'n. Kaya lang sabi ko, "Ang ganda ng mata mo 'no." Kasi first time ko rin nakakita ng lalaki na may piercing dito. Oh, yeah, before kasi meron akong Tapos piercing ang dito. ganda talaga ng mata niya, ta's tumingin siya sa'kin, sabi ko, "Ang ganda ng mata mo 'no." Tapos do'n na nagsimula lahat. May sinabi kasi siya, sabi niya, hindi kasi ako magaling hip-hop. Ko hip-hop. Napa-Ilonggo pala ako, hep-hop pala yung nasabi ko. Hip-hop ang sinabi niya. Ako, hip-hop. Sorry to context. Una, hindi porket dancer tayo, ano tayo ang tawag dito, yung tirador tayo ng mga chicks sa paligid natin. Ako yun that time. It's me, not speaking for other dancers. So yung mga may asawa dyan na dancer or ano, iba-iba po kami. Ako yun, ako ay single that time. At naghahanap ako ng mamahalin. Ayan. So, nung nakita ko siya, sabi ko, So, it doesn't mean na yung ibang mga kasama ko, ganun din, okay? Hindi. Second is, yung hip-hop kasi that time, we're a part of the culture kasi. Kumbaga, the Philippine All-Stars before, kumbaga, isa sa mga pioneers. Marami nag-pioneer ng dance dito, pero yung talaga nag-cultivate ng hip-hop culture talaga dito, isa yun sa ang Philippine All-Stars. So, parang, nung narinig ko yun, nag-correct ako agad sa kanya in a good way naman. Kasi nga, syempre, I want to educate people regarding the culture Sinabi that niya hip-hop sa'kin, napagano talaga ako. Shucks, ako do'n, Parang Parang napahiya napahiya ako do'n, napabisaya ako do'n, Dapat di niya nga malaman yung gano'n. Parang gano'n yung una ko nabanggit. Tapos yun na, iniba ko talaga yung usapan, pinansin ko yung piercing niya sa mata, ganyan. Tapos nung maya-maya na nun, inantay mo na ako pauwi. Oo, inintay ko siya pauwi. Tapos sabi ko, "Sino ba yun?" Tapos sabi niya, "Hindi mo ba kilala yun? Anak ni Jose Manalo yun." Tapos sabi ko, "Ayan yun siya." Tapos ni-research ko 'no, okey. Parang wala lang sa'kin kasi may maraming Anong wala sabi niya sa akin, ako na daw makakaahon sa kanya ng ano, kasi nakakotse ako, anak ni Jose Manalo. Hindi, yun na yung time na Dad, yun na yung time na tumatawag-tawag ka na sa'kin. Ayun. So, technically, nagka-message na. Pero kaya kami nagka-message kasi nag-message siya sa'kin ng hi crush. Sabi niya Bookingan pala to, no? Sabi niya sa'kin, "Hi crush." Kasi sabi niya pa sa'kin, "Follow mo naman ako." Kasi walang nagfa-follow na artista sa'kin, eh. Kasi ganyan naman kayong mga artista, hindi kayo nagfa-follow ng mga ordinaryong mga tao lang, ganyan-ganyan siya sa'kin. So, ang ginawa ko, finollow ko siya. Tapos, ini-stalk ko na siya. Tiningnan ko na, singer ka pala 'no, kumakanta ka pala. Tapos do'n ko nalaman na may anak siya, tapos do'n ko nalaman na kumakanta-kanta siya. Tapos nung unang laban na, nag-message siya sa'kin, "Hi crush." Tapos Wala tuloy akong masabi. Binubuking niya lang ako, eh. Binubuking mo yung diskarte ko, eh. nandun na nagsimula lahat.
Yung Yeah, doon na nagsimula lahat. Prior to that kasi, I think we've been to different relationships din na siguro it really didn't work out for the both of us. And ako honestly, from that time kasi naghahanap na rin talaga ako ng, sabi ko nga nun, hindi pa kami, I know merong Lord, andyan si Jesus, pero alam mo yung ano lang, hindi ko pa siya ganun kinakausap. Pero that time kasi nung nagkakilala kami, I was in time of my life talaga na very lost ako. Kumbaga, it has been a year na wala akong relationship, tapos talaga nag-focus lang ako na, Lord, kung babaguhin mo ako, I wanted to fix myself talaga. And sabi ko, if bibigyan mo ako ng someone, gusto ko siya na. Kasi nakakapagod na makikipagkilala ka na naman, date na naman, ganto-ganto, ganyan-ganyan, hanggang, yun. So, looking back nung time na yon, parang answered prayer siya sa akin ni Lord. wow. Pero that time, hindi pa namin talaga nakikita yung bigger picture. Kumbaga parang, syempre, amazed lang kami on how we get together, Ako paano kami naman, sa totoo lang, hindi, medyo magulo lang yung relationship ko sa daddy ni Ikay. So, ayun, hindi kami yung talagang totally wala that time nung nagkakilala tayo. Alam mo naman yun eh, hindi kami totally wala. Pero medyo magulo yung relationship namin. So, nag-decide na rin ako na nung time na nakilala ko siya, after kasi namin no, nung nagtawagan kami, pumunta ako sa condo niya. Tapos 3 days kaming nagsama. So, sa 3 days na yun, ang dami namin pinag-usapan. Parang relate na relate ka, Bea. Tapos, 3 days kami nagsama. Tapos, nag-usap kami about our past, about our relationship. Naging honest ako sa kanya. What is my past? Kung ano yung nangyari sa buhay ko. Siya din, ganun din siya sa akin. Ngayon, dun na ako nag-decide na, okay, Lord, kung ito yung ibibigay mong lalaki sa akin, gusto ko rin syempre na matapos muna yung relationship ko dun sa daddy ng anak ko. Kasi sa totoo lang po, hindi ko maganda na po ang life namin. I mean, maganda na po yung life ng ex-boyfriend ko before. May family na siya. Pero gusto ko lang din mag-sorry dun sa moment at sa time na naging lost din ako. Kasi seaman po siya. So, parang feeling ko, alone ako. So, wala akong someone to lean on. Kaya siguro may nakilala akong bench. Actually, hindi ako naging honest sa kanya when it comes sa ganitong sitwasyon. But I think, itong podcast na to, baka ito din yung maging way na para ma-forgive ko rin yung sarili ko dun sa nagawa ko sa kanya. So, yun, during our relationship, nagkaroon ako ng bench. Pero, nung naging talagang kami na ni bench, inayos ko muna yung sa amin. So, nakipaghiwalay muna ako ng maayos sa kanya. 9 years, dumating yung 8 years, ex ko sa bahay, natakot siya na baka bumalik ulit. Kasi syempre ang aanuhin ko dun, anong labang ko na meron kayong anak, and syempre yung future nung bata. Ang laki nung kumbaga masisira akong relationship, especially with Krisha and all. Pero yun nga, I was praying that time din na parang, Lord, kung siya talaga yung binibigay mo sa akin, help me on how to fix myself and paano ko bubuhayin tong mag-ina na to. Yun yung parang pinaka-specific na Tapos sinabi. dad, no, nung time na yon, nung pauwi na ako at magkikita na kami ng tatay ni Krisha, sa totoo lang dad, sorry, pero baka ngayon ko lang dito sasabihin or baka alam mo naman na. Sabi ko, pag niyakap ako nung ex ko at gusto niya maging maayos yung relationship namin, tatanggapin ko siya. Bibitawan kita. Pero hindi nangyari. Wala, hindi nangyari. Kinuha niya lang yung mga gamit niya. Walang yakapang nangyari, walang sorry and all. Siguro, syempre, nasaktan ko rin siya. Kaya, siguro, walang ganon. Pero, sa totoo lang, nagbigay ako ng chance din. Pero, hindi din talaga. Siguro, hindi rin naging tama. Hindi ko masasabing hindi naging tama yung... Feeling ko hindi naging tama kasi syempre
if I am in the position nung tatay ni Krisha, syempre masasaktan ako, 'di ba? Hindi rin siya madali. Hindi rin siya madali. And those times, for sure, mahirap na mahirap din yun for him. And we cannot expect anything, Yeah. 'di ba? But what I know from for now is that okay na tayo yung relationship natin with sina Jonard. Aside from that, humingi na din tayo ng tawad for that. And I think it was meant to happen kasi God has a bigger plan for each and every one. Ngayon nakita mo yung family niya ngayon, they're thriving, happy sila. Yung mga anak niya kay Tin, happy na parang lumalaki ng wow, alam mo yun, it is something na Ang sarap lang din ngayon, no? Kasi ngayon na may Lord na ako, parang kaya ko na mag-sorry personally. Kaya ko na maging honest sa mga naging kasalanan ko rin. Kaya kong nang babaan at tanggalin yung pride ko because may Lord na ako na nagdi-dictate ng life ko na anak, may mali ka nagawa from your past. Alam mo yun na parang ngayon, parang hindi naman to planado, wala nga tayong napag-usapan about it, pero yung heart ko rin ngayon na oo nga no, talagang si Lord talaga yung nandito sa lahat ng nangyari sa buhay natin. Kasi sino ba mag-aakala na maging tayo, na nagkakilala lang tayo ng ganun, pero ito talaga yung alam mo yun, hindi natin alam yung plano. ano siya parang if we look at it, hindi naman sinasabi na ganito, no? Don't get us wrong, na parang, okay lang pag gumawa kang kasalanan, ano yan, mali yung nagawin. Naging mali yung first start ng relationship namin. Aminado kami doon at humingi kami ng sorry noon before kay Jonard specifically that time and kay Krisha. And hindi siya rason for us to get away from that. Pero what I'm looking at right now is that despite of everything na nagawa nating kasalanan, si Jesus ibabalik niya pa rin in order yung buhay. Na parang despite of mali yung naging desisyon, ito yung naging resulta, gagawin niya pa rin maayos at some point. Iba yung ibibigay niyang family kay Jonard, iba yung ginawa niyang family for us. Sa akin din, ganun din ako for my ex-wife before. Gumagawa talaga siya ng way for everything to work out. Bottom line, tayo as human beings, we are natural sinners. Pero si Lord talaga, aayusin at aayusin niya yung buhay natin. Kahit gaano tayo kakulit, kahit gaano pa yung sins na ginagawa natin, kahit sobrang paulit-ulit natin ginagawa, meron tayong Lord na mag-save sa atin to fix everything and to be at peace with one another. At saka dun sa sitwasyon na yon, yung pinaka-ano lang, go back to Him pa rin talaga. Yeah. Yung parang sa naging sitwasyon natin, anak, ginawa mo yan ang learnings mo, yan ang lesson mo. At hindi mahirap, hindi naging madali yun kasi ang hirap para sa atin. Kasi Yes. ang hirap, for example, naapektuhan din yung anak natin, si Krisha. Ako, naapektuhan din yung relationship ko with Jonard. Ako, ganun din ako sa ex-wife ko. Ang hirap din makita si Nathan, though hindi naman pinagdadamot. Pero ang hirap. Pero it took time. It really took time. And then, looking at it right now, dun sa bigger picture na kung nasa na tayo ngayon, ang galing lang how God moved to fix yung broken relationships na yun and to make everything work as one. Pero ngayon ngayon na naiisip ko na yung nangyari. Na dahil lang sa lungkot ko. Sorry pero dahil lang sa lungkot ko at dahil lang kailangan ko ng someone, kasi malungkot ako, alone ako, wala yung tatay niya, nasaktan ko pala si Krisha. Na parang ang laki pala nung nasira ako sa kanya. I mean, happy. Yung anak po namin ngayon, super happy. Pero syempre, may pinagdaanan kaming stages bago po naging ganito yung relationship namin. And siguro ito na rin yung pagkakataon, no, na hindi, yung anak ko po, so sobrang busy sa school, alam kong hindi rin siya nakakapanood ng ganito ng podcast namin. Pero in case lang na mapanood niya to, gusto ko lang mag-sorry, anak. Kasi dahil dun sa selfishness ko, sa selfish reason ko na
na malungkot ako, pagod ako sa trabaho, I need someone to lean on. Wala akong mapagsabihan ng pagod ko. Tapos may nakilala ako na naging cause ng pagkasira ng family and naapektuhan siya. Na parang grabe lang ngayon yung heart ko rin na maging honest dun sa anak. Na parang God, yung nire-remind ako ni Lord na, anak, nagkamali ka ha. May nasaktan kang tao that moment at hindi pa yun ako close. So baka ito yung way para at least then ma-heal din yung anak ko. Kasi syempre, sorry po, yung anak ko medyo inuubo. Meron pa rin siyang kahit papanong trauma from the past. And again, hindi namin sasabihin na hindi namin ginusto kasi it was our action. So we really need to be accountable for what we did before. Tulad lang sinasabi namin, ako from my side muna kay Lovely noon, kay Lovely Ann, I'm sorry sa nagawa ko for leaving you and Nathan. And being selfish na iniintindi ko lang yung sarili ko. Same with Jonard. Sorry for the times na pumasok ako sa isang relationship na alam kong dapat hindi. And it cost a lot of pain for Jonard, for Krisha, and for sure sa family rin na Jonard, kina Ate Gaga and all, naapektuhan din sila. We're really sorry. Things like this happen kasi hindi siya accident. These things happen because ito yung choices natin sa life natin na we have to be accountable for. And at the same time, we learn from it. Our experience would end up glorious right now na sobrang thank you Lord na inayos niya lahat despite of the sins na nagawa namin. But our story sana is sa mga nanonood at nakakarinig nito, it would be a lesson for you na hindi porket ganito ang gagawin natin. Porket malayo ang asawa, ganito ang gagawin natin. Porket nag-aalaga yung asawa sa bahay, ikaw may time ka magliliwaliw ka. Let's be bigger than that. Let our lives be an example to a lot of people that small things like this could really affect a lot of people. Kami, honestly, kung isipin natin, that time, ang inisip lang natin is yung happiness nating dalawa. Totoo. Diba? We were very selfish. Yung masaya tayo, yung kinikilig tayo. Yeah. Happy tayo na gano'n, hindi natin alam na may na naapektuhan marami tayong and all. maapektuhan. And we're just so thankful right now how God really tweak and work things out. Like Actually, hindi lang yung binago niya or inayos niya yung buhay natin eh. But ngayon, yung mismo ngayon, na hindi naman ito yung naging topic, but minove tayo ni Holy Spirit to say sorry. yeah. Sa mga nasaktan natin, sa nasira, sa akala natin, okay yung relationship natin na nagkakilala tayo, pero may mga nasaktan pala tayo. Yeah. And we are very sorry po. But ngayon, sobrang happy na ng life ng family ni Jonard. Kasal na rin siya. And okay yung relationship namin together. Okay na rin yung life namin. Ang galing lang ni Lord, no? Lord, thank you. Thank you. Kumbaga parang kung titignan mo, Ang galing, Lord, kasi parang kahit na nagawa namin manakit ng ibang tao, nagawa namin mas piliin yung gusto namin, pero inayos mo pa rin. inaayos niya pa rin. From the beginning of times na nagkasala si Adam and Eve until now, He still restores everything because He wanted us to be saved. That's why, yun nga sometimes hindi na siya sa works natin It's knowing who saved us. It's Jesus Christ, His only Son, coming down here on earth, sacrificing His life for every sin na hindi pa natin nagagawa at nagagawa na, for us to be redeemed and for us to be forgiven. That's why it's important right now. That's why we're doing this podcast, for everyone to know that Jesus is alive. He is here. And if you're in the same situation na kung nasaan kami ngayon, trust in Him. Kung sa amin nga nagawa niya, what more sa inyo? Diba? Kung sa mga ibon nga, nagagawa niyang pakainin na hindi niya naman pinaglulutuan pero nagpo-provide siya sa mga ibon, what more sa atin? Diba? Sabi nga sa Matthew, sorry, hindi ako magaling sa verses, pero sabi sa Matthew na even the birds who are flying, nagpo-provide siya ng food, what more sa ating mga tao?
mas mahal niya tayo. Alam mo yun, not less. So, ang sarap lang. Ang sarap lang. Actually, kala ko kanina yung usapan natin pupunta doon sa parang kala ko ikaw na sasagip sa akin sa kahirapan, yung ganyan. Pero it ended up again. Kaya din dad, no, minsan parang ayokong pag-usapan yung podcast natin kapag ka magsa-start na. Kasi I know Holy Spirit is with us. Yeah. Wala man tayong script, wala man tayong dapat ganito yung sabihin natin. But may Lord tayong katabi. Yeah. Siya nagdi-dictate na, anak, itong pag-usapan nyo, ito yung mga hindi nyo pa nasasara na problema na kailangan ngayon maging honest kayo. Kasi living in faith every day. Yeah. And nasan ako ng mga panahon na yan? Na ano yung ginagawa ko sa buhay ninyo ng mga oras na yan? Ano yung ginagawa ko sa buhay Hindi man ninyo natin ngayon? naiintindihan back then kung ano yung nangyayari, pero He's trying to move everything in order para pagdating ng panahon na to, we can say and testify na parang those times na kahit sabihin naming nakakasakit kami, nakagawa kami ng kasalanan, He's trying to tweak us back. Look at Him para masabing, Lord, patawarin mo kami dito, and He still fixes yung mga problem na nagawa namin. Ang galing lang. Ang galing ni Lord. Ang galing. Talaga. Ngayon, sobra ako na-amaze na naman sa Kanya. Kasi sa totoo lang po, wala po akong idea na ganito po yung masasabi ko. Wala po akong idea na ito po yung pag-uusapan. Kasi sabi ko, yung podcast namin, parang lagi nang umiiyak. So ngayon, sabi ko, Tara, gawin natin masaya. gawin natin kilig, Dad. Gawin natin ganito. Pero siya talaga eh. At kapag ka na-encounter niyo talaga si Lord sa life ninyo, magkaroon talaga kayo ng deeper relationship. Ayaw niyo man pong umiyak, pero dahil sa ginagawa niyo sa buhay natin, iiyak talaga kayo eh. Lord, thank you na sinave mo ako. Ganun pala yung nangyari sa akin para matutunan ko to. Pero sandali lang, may mga tao pala ako nasaktan. And ngayon, kapag ka naiisip ko yung sakit na binigay ko kay Krisha, yung panahon na bakit hindi kanya matanggap, kung bakit yung mga panahon galit na galit siya sa'yo, nakalimutan ko pala, na nasaktan ko pala yun. Ang lagi ko lang iniisip na, anak, ito Dapat na yung intindihin mo. dapat intindihin mo, dapat anak, i-accept mo kasi ito na yung partner ko ngayon. Pero nakalimutan ko pala yung anak ko. Yun, nakalimutan ko pala siya na ama. Bakit? Yung gano'n, yung parang, bakit nangyari? Okay naman, pero bakit nangyari? And magiging honest ako because of my selfish reason, anak. Because feeling ko, hindi ako masaya. Pero yung ikaw lang pala sapat na. Hindi ko alam kung kailangan ko na maglaho eh. Hindi na. Ginagawa ko lang ano. Pero yeah, we're, again, anak, Krisha, I mean, sorry for those times that we were very selfish. And until now, we are, yung relationship namin, guys, hindi kami sobrang perfect. Meron kami At some point, natututunan sinasabi every nilang day. tao na parang, wow, we want your life. Pero honestly, every day, we still struggle. Nagkakaroon pa rin kami ng samaan ng loob. Ganyan. We are still being molded by God. And we're just thankful. Sinishape ni Lord everyday yung heart namin. Yeah. Sa bawat isa na matutong magpakumbaba sa bawat isa na hindi komot, mas matanda kami. Kailangan lagi na lang yung Yeah. feelings namin. Kailangan lagi kami yung iintindihin. Mhm. Kailangan kami lagi yung tama. No, tinuturuan kami ni Lord na, anak, nakasakit kayo, baka pwedeng tanungin nyo rin siya kung kamusta siya, kung kamusta yung feelings niya. Kasi for sure po, kung ano po yung pinagdadasal namin sa mga anak natin, ganun din yung mga anak natin, pinagdadasal din tayo kay Lord. So sometimes, kailangan natin mag-step down. Kailangan natin ipag-pray yung pride natin para mas mapakinggan natin sila. Mm. Mas maintindihan natin bakit siya ganito. Bakit kaya, saan kaya nanggaling yung ganito? Yung sakit, yung sama ng loob niya. Kailangan din natin maintindihan yan sa mga anak natin. And Lord, thank you. Lagi ako nagpapasalamat kay Lord to mold us. Sinishape niya kami everyday. Inaayos niya yung puso namin everyday. Everyday po may chaos. Everyday po may challenges. Laging sinasabi,
Miss Love, ang ganda mo palagi, no? Pero sa totoo lang po, grace lang po talaga to ni Lord sa amin. Kasi everyday po talaga may kinakaharap kaming challenges. But because God is with us, kaya wala po tayong dapat ika-worry. Yeah. Mas nagiging madali ang lahat at alam natin yung direction natin kapag kaalam natin kung ano yung gusto ni Lord for us. Yung gusto natin naka-align sa Kanya, kaya nagiging maganda yung way natin. Yeah. Very well said. Yes! Ha, parang So, grabe yung heart ko. Parang, I'm parang proud of you. naka-release ako. I'm proud of you. Oh, sobrang release. Good. That's good. Praise God. So, for other peoples who are actually having this, I think more than anything, no, siguro yung to end this episode, for those people na who are struggling with this kind of stuff, number one, pray. Talk to God regarding your problems and have that heart to be open na siya yung mamuno sa puso nyo for us, for you to understand din kung ano yung gusto ni Lord for you, for the people who loves you as well. Minsan kasi hindi rason yung parang, ito yung gusto ko eh. The question is, ano ba yung gusto ni Lord para sa'yo? Number two is just be open with your partner, with the people na nakakasalamuhan natin. Be open with them. Mas maintindihan nyo kung saan sila manggagaling at kung ano yung nangyayari sa inyo. For everyone to understand ano nga ba ang meron para hindi nagkakaroon ng gap, hindi nagkakaroon ng missing parts, why it led to separation or anything. Kasi baka mamaya sabihin ng iba, di ba? Parang, okay lang, OFW ako, ganito na gagawin ko kasi sabi ni na Bench, ganito. No, it's not like that. Kailangan pa rin natin i-heart check. That happened to us for a reason, and that reason is for us to know kung asan si Lord doon sa buhay namin yun, and for our life lessons to be a lesson to a lot of people din, and an inspiration na wag nyo na sanang magawa yung nagawa namin para hindi rin tayo makasakit ng ibang tao. Ayun lang, gusto ko sana pagkwentuhan yung takaw niyong kumain ng mga unang namin eh. Pero feeling ko baka pwede natin gawing part 2 gawin natin part 2, Sir Paul, no? Pwede. End natin tong episode 1 na to. If you like this episode 1, kukontinue namin to into part 2 para at least mapag-usapan natin yung kiligan natin. Deeper pa about our relationship. Gusto ko talaga yung kiligan, no? Hindi, kasi maganda rin yun kasi ang dami rin nating masishare doon na nag-mold din sa atin how to be, better persons din. Not better. Kumbaga parang kung ano rin yung mga natutunan natin doon nung time na yun. So, yeah. Thank you so much, guys, for watching this episode. Ano ba to? 5. Episode 5. Tapos, to be continued tong episode na to next week. Kaya po, abang na po kayo kasi mas marami pa po kaming isisiwalat. Isisiwalat sa susunod na episode. Yeah, to be continued natin. Yes. Part 2. Okay? Again, thank you so much, guys, for watching Life with Bench and Lovely, the podcast. The podcast. Bye! Life with Bench and Lovely, the podcast.